Narito ang isang maikling, high-end Tagalog horror story na may tema ng kamatayan. Huling silip. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Maliban sa mahinang pag-ugong ng hangin na dumadaan sa mga lumang puno sa dulo ng baryo nakatayo ang bahay ni Aling Dors, matanda, bulag, at matagal nang sinasabing may kakayahang makakita ng mga naliligaw na kaluluwa. Dumating si Lyra, hingal at nanginginig. Aling Dors, tulungan niyo po ako, halos pabulong niyang sabi. Tumanggo ang matanda kahit hindi nakikita ang bisita. Anak, kanina ko pa nararamdaman. May sumusunod sa'yo. Sumikip ang dibdib ni Lyra. Kay kasi po, may nakita ako kanina sa gubat. Pula ang mga mata, tapos parang ako ang tinatitigan. Natahimik si Aling Dors. Hindi yan basta multo. Yan ang tagpa, ang tagakuha ng kaluluwa ng malapit ng mamatay. Pero buhay pa po ako. Sigaw ni Lyra. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi ka pa namamatay, pero patay ka na sa mata niya. Umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog mula sa labas. Napatigil silang dalawa. Mabagal. Mabigat. Parang may kumakaskas sa kahoy na dingding. Nandito na siya, bulong ni Aling Dors. Napaatras si Lyra habang kumakalansing ang mga bintana. Isang napakalamig na hangin ang biglang umagos, at unti-unting nagdilim ang paligid, hindi dahil sa kawalan ng ilaw, kundi dahil may anino na unti-unting lumalakip sa sahig. Umangat ang ulo ni Lyra. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang hugis ng isang katawan, mahaba ang mga braso, baluktot ang mga leeg, at pulang-pula ang mga matang nakapako sa kanya. Lyra, tinig ni Aling Dors, nangangatog, huwag kang titingin. Pero huli na. Nagtagpo ang mga mata nila ng nilalang. At doon niya naramdaman, parang kinuyam ang puso niya mula sa loob. Parang may malamig na kamay na pumiga sa huling pintig ng kanyang buhay. Aling Dors, hirap niyang bulong habang bumabagsak ang kanyang tuhod. Naglakad ang tagpapalapit, hindi gumagalaw ang sahig, parang lumulutang. Tumigil ito sa harap niyang nakaluhod at dahan-daang yumuko. Hindi nagsalita ang nilalang. Wala itong inaalok na awa. At sa kanyang huling sandali, bago tuluyang mawala ang pintig, nakita ni Lyra ang mukha nito, isang mukhang eksaktong kapareho ng sa kanya, ngunit walang buhay. Mapatla. Walang ngiti. At nakanganga na parang sumisipsip ng liwanag. Isang bulong lang ang narinig ni Aling Dors mula sa dilim. Isa pa. Pagmulat niya, wala na si Lyra. Tanging bakas ng maitim na usok at ang punit na anino sa sahig ang naiwan. Huminga si Aling Dors ng malalim at tumayo. Kukunin ka rin niya, matanda, sabi ng tinig sa hangin. 7. Ngunit tumanggo lamang ang matanda, magaan, halos payapa. Alam ko, sagot niya. Matagal na niyang nakikita ang kamatayan ko, pero hindi ko siya hahayaang kunin ang iba. Sa unang pagkakataon, bumukas ang kanyang puting-puting mga mata, at nakatitig din sila ng pula.